What's up guys? Panibagong video na naman at dito tayo sa world ko sa Minecraft. So, bala ko sana dagdagan yung bahay ko kasi kung tingnan nyo naman at mag-iisa lang yung bahay ko dito. At sobrang lawak pa ng space kasi nga flat world nga, diba? So, ang gagawin ko ngayon na siguro dagdagan ko yung bahay. Siguro dodoblein ko yung bahay guys. Magdadagdag pa ako ng isang bahay. So, ayusin ko lang muna yung camera. So yan, nakaayos na yung camera. So dito tayo sa labas. Alam ko di ko pa gana yung sa last na video ko. Di yata napakita sa inyo lahat ng itsura ng bahay. Yan pala itsura niya guys lahat. Tapos nakalimutan ko pala idagdag yung chimney sa taas guys. Kaya ngayon nalagyan ko ng chimney. Nalagyan ko siya ng chimney guys. Dito siguro maganda yung lagay sa gilid. So kukuha tayo na ulit ng stone brick slab. Kailangan natin ng ano guys, ng to stone brick stairs. Tapos siguro ito na rin, nagdagdagan natin ito. Tapos ng spruce trap door. Tapos kailangan rin natin ng campfire. Yan, kailangan natin ng campfire. Tapos dito lalagyan natin ito. Siguro matama na siguro ang tatlo ang sukat na natin. Ganyan naman siguro yung ibang chimney na guys. So yan, ganyan siguro kalaki guys. Wag lang siya kitang kita naman siya guys no. So ganito, lalagyan natin sa taas dito. Yan. Tapos pagkalagyan natin ng spruce. Lalagyan natin ng spruce yung ano, campfire. Tapos pagkalagyan natin ay sarado rin natin yan. Tapos yan, lalagyan natin yan. Tapos to. So yan guys, nalagyan natin yan. Yan, pasensya nyo na guys, naglalag ako. Ito, lalagyan ko dito ng stairs. Ito lalagyan natin. Parang hindi siya na ganyan. Ito. Tapos dito. Yan. Lalagyan natin yan. Hey, parang hindi siya mukhang chimney guys. Ay, ito na lang guys, yan. Yan guys, chimney na siya. Para may technique pala ako nalaman para tumaas pang chimney nyo, kung paano siya tumaas. Dito daw ang gagawin natin. Nalaman ko tong technique na to guys sa YouTube, naparad ko lang. Ilalagay nyo yung ano, yung haven. Mataas daw yan, sabi nila. Ano yung pagkakalam ko? Technique ko lang ito nalaman. Tumaas ba? Oo nga, tumaas nga guys. Legit nga. Kung gusto nyo pala tumaas yung ano nyo, lagyan nyo ng havel yung ilalim. Lagyan nyo para yung ano, tumaas yung apoy. Yan. Ay, tumaas yung apoy. Tumaas yung usok pala guys. Yan. So kitang kita natin siya guys. Ganda siya, parang madagdagan ng ano yung ano. So, ang sinasabi ko ay gagawa tayo ng bahay na isa pa, katabi nito. So, yung gagawin natin bahay, di siya modern house, parang pares rin dyan. Pero ang gawa sa bahay sa ano. So, yan guys, wood style at parang villager siya guys. Parang villager. Tapos to, dito yung gagawin natin yan. Tapos kuha tayo ng wood na oak log. Ito. Tapos kuha rin tayo ng pangsahig. Ito yung flooring natin. So siguro di siya gano'ng pwede siya kalakihan, tama lang. So okay, gawin natin guys. Di siya natin tatabi masyado para may space. At nakalimutan ko pala guys, hindi ko pala na always stay, kaya ayusin lang natin yung settings. I-always stay lang natin. Sige, dito tayo sa always stay. Always stay. Sa pinakadulo, ito always stay. So guys, sisimulan ko na ilagay yung itsura na structure. Ganyan yun guys, yung itsura ng harapan. Di ba sinabi ko na sa inyo?
Di ko muna gagawin yung mga likod, gilid o yung ibang side kung di pa tapos yung harapan. So ito yung itsura ng harapan guys. Di pa siya tapos pero ganyan yung itsura niyan. Papakita ko na sa inyo kung tapos na. So guys, siguro ganyan ang itsura niyan guys. Ganyan ang tama niyang itsura niya. Ganyan siya guys. Di pa siya yung tapos yung gilid. Siguro ang gagawin ko ditong style ay may second floor siya pero yung style niya ganyan. So ipapakita ulit sa inyo kung tapos na ulit yung second yung gilid at ipapakita sa inyo yung taas kung itsura ng ang harapan pag yung sa taas. Okay guys, cut muna. Okay guys, ayun pala yung itsura ng ng harapan. Ito yung second floor, ito yung first floor. Nilagyan ko na rin ng bubong guys. Ganyan pala yung itsura ng design ng bubong natin. Harap pa lang yan guys ha, di pat kompleto yan. So ito yung makikita nyo sa loob. Gara pa sa loob yun, pero maganda naman siya guys. Yan, ganda siya. So tatapusin ko yung gilid at ipapakita ko ulit sa inyo kung ano yung itsura ng gilid. So guys, tapos ko na pala yung likod guys. Ito na yung itsura nya. Ikita nyo, parang pala siya dun sa harapan, ng kagaya sa harapan. Yan, parang pares lang sila, pero iba yung design nya. Hindi ko na siya nilagyan ng bintana dito sa baba kasi pag nilagyan ko sa bintana sa baba parang wala nang mapaglalagyan ng gamit doon. At kasi maliit lang siya, hindi siya kasi laki ng kagaya na itong bahay natin na una. Iba siya. At di ba tapos yung gilid dito guys, kaya ito lang muna. So guys, kakat ko na lang yung gilid guys at papakita ko sa inyo yung bawat side. So guys, tapos ko na pala yung gilid. At yung kabilaan na po yan guys ha, pares-pares na yan lahat guys. Tapos ito yung itsura nya. Ayan, kita nyo naman. Tapos ang gagawin ko naman sunod yung sahig, tapos yung bubong. Yung sahig pala natin ay birch wood dito. Birch plank pala guys. Yun yung gagawin natin so lalagyan natin dito na. Ipapabilisin ko na lang guys para makita nyo kung paano ako nagpo-flooring. So guys, nalagyan ko na pala lahat, sira ko na pala lahat guys. So lalagyan ko naman ng birch wood. Birch plank yan pala guys, birch plank. Yan guys, nalagyan ko na siya ng sahig. So yung second floor naman lalagyan ko. Buha tayo sa buha tayo dito sa birch slab. May birch slab na tayo. So ito naman ilalagay natin dito. Yung sa guys, yung hagdanan, hindi ko pa naisip kung anong magandang gawin kong hagdanan. Siguro ladder na lang ilalagay ko.
paakyat, ladder na lang para maganda, ano siya, hindi siya takaw space. Kasi pag yung hagdanan siya na malaki, kasi malakas sa space, kaya parang hindi nakakasya dito yung mga kailangan natin ng gamit, mga furniture, hindi nakasya. Kaya kailangan natin lang, isang ladder na lang gagamitin natin. Hindi na tayo gagamit ng ano pa, ng mga staircase, hagdanan na ladder. Siguro kung yung lalagay natin yung ladder na tayo ng pwesto dito sa baba, pa natin to. Yan, parang maganda rin sa gitna, kasi sa gitna kasi dyan, sa gitna na to, labas na yan eh. Kung dito tayo sa top, tas naman kung manap ng pwesto kung saan maganda ilagay, mas maganda dito. Kaya dito siguro mas maganda ilagay sa gilid dito maganda dito. Ayan, so yan siya guys. Paano kaya gagawa na tayo ng hagdanan na paikot? Ganyan, kung alam nyo itong hagdanan na to kung paano siya gawin, ganito siya guys. Una din nyo, kaya ako ipagano nyo sa pagkaturo sa inyo guys, para malaman nyo kung paano gumawa ng mga magagandang technique. Yan, so yun yung tsura nyo guys. Hagdanan na tayo. Kaso mahirap siya umakyat, kaya kailangan natin gawin na lang yung ito. Gawin siyang stair talaga. Sige, ayusin natin. Slab, yan, sirain natin ito, tingnan natin ang kalabasan. Pwede na rin siya tako space, sakto lang yung laki niya, tapos lagyan natin siya sa ilalim ng supporter. Ang laki ng ginagawa guys, lagi kang ginalagyan ng supporter yung mga hagdanan na ganito. Yan, so yun yung tsura niya guys. Gagawin natin. Okay, ganyan. So pag-akit tayo, ito akyat. Yan, lagyan natin dito sa gilid. Yan, hindi ka naman kasi makakadaan dyan, kaya di natin kailangan natakpan dyan. Sa gilid ito, di ka na dyan makakadaan, kaya kinakailangan takpan. Kaya ganyan lang siya guys. Ito siguro papantay natin yan. Ay, alam ko na guys, ganito. Ito na lang gagawin natin. Yung sa gilid na yan, lagyan natin ng bookshelves. Yan. So yan guys, maganda pala itsura niya guys. Yung gagawin ko na lagi, maganda naman siya diba guys. May bookshelf yung gilid. Maganda yung pagkalabasan niya. Yan, ganyan. Pero bago pala tayo maglagay ng gamit, nakalimutan ko pa pala lagyan ng bubong. So dito guys, napansin nyo para dito, gusto sa may ilalagay rin ako dito sa taas dito. Wait nyo na lang, tapusin mo natin yung yung bubong. So dito gagawin natin. Kasi pag nilagyan natin, tinatuloy natin yun, magiging mapangit yung bintana na to. Kaya ang gagawin natin ganito. Isang technique rin to na ginagamit ko rin. Hindi ko to natutunan kung saan. Ako lang nakalaman ng technique na to. Kaya huwag nyo sabihin na ginaya ko na naman to sa iba.
Yung iba ginaya ko, pero ito hindi ito. Hindi ito ginaya. Ako lang nakaisip na itong technique na to. So, ganito siya guys. Yan. So, parang mapapansin mo pa rin dito yung bintana. So, yan. Lagyan natin yan. So, guys, maganda siya guys. Di niya nasira yung kagandahan ng bintana. Guys. Lalagyan natin yan lahat. So yan guys, nalagyan ko na lahat ng bubong. Kaya sunod dun tayo sa loob. Yung sinasabi kong ayusin natin. So ito yung papasok tayo. Pagdaanan natin, paakyat. Parang mas gusto ko pa ito kaysa dun sa malaking bahay natin eh. Pero yan. Kasi lang ito, masikip lang siya guys. Itong na to, nakikita nyo to, ayusin natin yan, ibahin natin yan. Hindi na natin siya ganyan gagawin. Dito natin ibababa yan. So sunod dyan nilalagay ay ito, birch slab. Ilalagay natin dyan ng birch slab. Ito, birch slab dito. Birch slab hanggang dyan. Birch slab dito. Yan. Birch slab for all. Haha. Lahat yan nalagyan ng birch slab. Tapos ito, saan nakikita nyo itong na to? Gagawin ko dyan, lagay tayo ng hagdanan na ganito. Lagyan natin ng hagdanan na ganito. Pwede naman kahit hindi hagdanan, siguro. Gusto kayo komportable, parang pwede rin naman itong birch slab. Yan, birch slab. Tapos lagyan natin ng kuha tayo ng birch plank na ito. Yan, kita niyan. Kung tatanungin niyo kung para saan yan, basta pwede ko lagay dito yung higaan ko. Higaan ko dyan nilagay. Yan, parang dyan yung pinakahigaan ko. So para tayo makakakyat, ay nga rin, ganito ang gagawin natin. May tuturo sa inyong command na maganda rin to na magagamit nyo. Ito ang command na /give yourself void structure pala, structure void. Pagka-click mo at enter, pwede mo nilagay kung ilang gusto mo at kung ano yung niya, pero sa akin diretso na agad yan kasi creative naman tayo guys. Yan. So pupunta yan dito sa chest, sa laman inventory mo. So yan, may kita nyo yan. So lalagay natin yan, yan, ito. So pagkalagay natin yan, ang pagkakalam ko pwede tayo naglagay dyan ng hagdanan. Hindi. So hindi pala tayo pwede dyan guys maglagay ng hagdanan. Hindi siya pwede nilagyan ng hagdanan. Hindi natin magamit tong structure void. So ganito na lang. So yan guys, ang nilagay ko na lang ay hagdanan sa gitna. Tapos dito sa mga gilid guys, wala pa akong maisip na ilalagay. Ganyan yung tsura niya. Ganyan guys. So ito muna ang gagawin ko guys. At yung ibang mga parte, yung paglalagay ng mga gamit ay gagawin ko na sa part 2. So maraming salamat guys sa panonood ng aking video at i-like nyo na lang kung nagandahan kayo sa gawa ko o i-subscribe nyo kung mas maganda pa rin itong ginawa ko ng una. Comment nyo kung ano yung mas maganda, kung ito bang maliit o yung malaki. Siguro itong malaki kasi may laman na siyang gamit at itong maliit ay wala pa. Kaya so bye guys, like and subscribe my channel.